Pinalaya si Amanda ng matapobreng nanay ng kanyang asawa. Labandera lang kasi siya dati. May pagkakataon pa kaya silang mabuo bilang isang pamilya, lalo at nagkaanak pala sila ng triplets. Dahan-dahang pumarada si Jessie sa makipot na paradahan ng isang restaurant. Ginagawa kasi ang parking lot ng kanyang opisina at dito siya pansamantalang gagarahe. Pagbaba niya ay nakita niyang tumatakbo papunta sa kanyang 3 batang tila 7 taong gulang pa lamang. Sir! Kami na pong magbabantay ng kotse mo! Nakangiting sabi nga ng batang tisoy, pero madungis. Oo nga sir, lilinisan na rin po namin. Sabi naman ng isa pa. Teka, magkakamukha kayo ah. Magkakapatid ba kayo? Gulat na tanong nga ni Jessie nang makitang magkakatabi nga ang 3. Opo sir, magkakapatid po kami, triplets po kami. Bungis-ngis nga ng isa sa mga triplets. Aba, ang popogi nyo naman. Akala ko nahihilo lang ako kaya't magkakamukha ang tingin ko sa inyo eh. Nakakatuwa naman kayo pero teka, marunong ba kayong maglinis? Baka makagasgas kayo ng kotse ko. Sabi nga ni Jessie. Naku sir, sanay na po kami maglinis ng kotse. Kahit kailan ay hindi pa namin nasubukang makagasgas ng kotse. Hindi niyo po na itatanong eh. Madami na kaming suki sa lugar na to. Kilala na po kaming 3 dito kahit ipagtanong niyo pa po. Bida pa nga ni Matthew, ang panganay sa 3. Aba, para kang matandang magsalita. Ano bang mga pangalan yung 3? At ilang taon na kayo? 7 taong gulang po kaming 3. Ako po si Matthew, ako pong panganay. Ito naman po si Mark, ang panggitna po. At si bunso naman po, si Luke. Paliwanag nga ng bibong bata. Aba, mga libro sa Biblia ang mga pangalan nyo ah. Sino bang namili ng mga pangalan nyo? Tanong nga ni Jessie habang nakatitig nga sa 3 bata. Opo, galing nga po sa Biblia ang mga pangalan namin. Mahilig po kasi sa Biblia ang nanay namin eh. Siya din po ang namili po ng mga pangalan namin. Paliwanag nga ni Luke. Bahagyang natigilan nga si Jessie. Naalala niya ang kanyang dating nobya na mahilig sa Biblia, si Amanda. Hindi naging maganda ang paghihiwalay nila, kaya naman nasasaktan pa rin siya tuwing naalala nito o kahit na anong bagay tungkol dito. O sir, bakit po kayo natulala? Tanong naman ni Luke. Wala, may naalala lang ako pero teka, sigurado ba kayong kaya niyong bantayan ang kotse ko? Pero hindi nga ako komportabling iwan ang kotse ko dito eh. Di walang guard na nagbabantay dito. Dagdag pa nga ni Jessie. Oo naman sir, 3 pa kami, kayang-kaya namin yan. Pagbibida naman ni Mark. May 3 oras lang naman ako sa opisina ko. May meeting kasi ako. Kaya niyo bang magbantay ng 3 oras? Tanong nga ni Jessie. Sus, 3 oras lang naman pala. Pagbalik mo sir, ligtas na rin po tong kotse mo tsaka malinis na. Pagyayabang pa nga ng bunsong si Luke. O siya, naniniwala na ako na kaya niyo pero teka, hindi ba kayo hahanapin ng nanay at tatay niyo? Nag-aalalang tanong nga ni Jessie. Wala po kaming tatay eh. Hindi na po namin siya nakilala at ang nanay naman po namin naglalabada. Alam naman po niyang naghahanap buhay po kami para makatulong po sa gastusin. Paliwanag naman ni Matthew. Hanap buhay? Hindi ba't 7 taong gulang lamang kayo? Dapat nag-aaral pa nga lang kayo eh, hindi ba? Medyo uminit naman ang ulo ni Jessie sa narinig. Bibo at cute ang triplets at agad nahulog ang loob niya sa mga to. Naiinis siyang isipin na kailangan magtrabaho ng mga paslit. Kaya nga ho kami nagtatrabaho para makapag-aral sir eh. Mahirap lang po kami kaya tinutulungan namin ang aming nanay. Ang nanay naman po namin naglalabada at nagpapalansya po para kumita. Kwento pa nga ni Mark. O siya, malilate na ako sa meeting ko. Kayo nang bahala sa kotse ko. Bilin nga ni Jessie. Sumaludo pa nga ang 3 bata sa kanya. Yes sir!
Nagtungo na nga si Jessie sa kanyang opisina. Siya ang CEO ng kanyang kumpanya at madalas nga siyang may meeting sa opisina o sa mga mamahaling restaurant at hotels. Nang araw na yun ay may maiksing meeting lamang siya sa mga investors ng kumpanya niya. Matapos ang meeting ay dumiretso na nga pabalik sa parking space niya si Jessie. Malayo pa nakita niyang nagtatalunan tsaka kumakaway sa kanya ang 3 bata. Napangiti siya. Nakakatuwang tignan ang mga bata. Para bang ang saya-saya nila kahit pakitang-kita nga nahirap sila sa buhay. Paglapit niya ay nakita naman niyang malinis ang kanyang kotse. Talaga namang binabantayan nga nila ito sa oras na nasa meeting si Jessie. Aba, maayos nga kayong maglinis ha. At talagang binantayan niyo ng 3 oras ang kotse ko. Humanga nga si Jessie sa sipag ng 3 bata. Sabi naman po sa inyo sir sanay na po kami sa ganyang trabaho. Halos sabay-sabay na sabi pa nga ng triplets. Dinukot nga ni Jessie ang kanyang wallet mula sa kanyang back pocket at naglabas nga siya ng 500 piso at iniabot ito sa panganay na si Matthew. Kita nga niya kung paano nanlaki ang mga mata ng triplets. Sa amin po yan sir. Gulat na bulalas nga ni Luke na para bang ngayon pa lamang nakakita ng 500 pesos. Oo naman, you all did a good job kaya naman deserve niyo to. Nakangiting sabi nga ni Jessie, hawak pa rin niya ang pera at tila nagdadalawang isip nga si Matthew kung aabutin niya ito. Napakamot ulo na nga lamang si Luke. Sir, masyadong malaki po ata yan eh. Hindi po ata namin matatanggap yan. Agad naman siyang binara ng panganay niyang kapatid. Uy, ano ka ba? Madami na tayong notebook at bigas na mabibili dyan. Huwag ka na kumontra. Inabot nga ni Matthew ang 500 piso at saka nagpasalamat. Maraming salamat po talaga dito sir. Talaga pong malaki pong may tutulong nito sa pamilya namin kaya tatanggapin na namin. Natawa na nga lamang si Jessie. Ganito na lang. Ilang araw o linggo din siguro bago matapos ang renovation sa parking lot ng building namin. Kaya niyo bang magbantay ng ilang araw pa? Nagliwanag na ang mukha ng triplets. Aba opo, kami pong bahala sir, wala po kayong alalahanin, safe na safe po ang kotse niyo. Tatlo pa nga po kaming magbabantay sir eh. Nga po pala, ano pong pangalan niyo? Tanong nga ni Luke. Jessie ang pangalan ko. Sige po Sir Jessie, bukas po andito rin po kami ng gantong oras. Maraming salamat po ulit. Sabi nga ni Mark at masayang masaya. Umuwi nga si Jessie na may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya may paliwanag pero ang gaan ng loob niya sa mga batang yun. Naisip niya na marahil dahil bibo at cute ang mga ito kaya nakuha nila ang kanyang loob. May sariling condominium unit nga si Jessie sa di kalayuan sa kanyang opisina pero madalas pa rin siyang umuwi sa kanilang mansyon. Doon kasi nakitira ang kanyang ama at ina na pawang matatanda na. Pagdaan niya sa kanilang sala, napapansin niyang mga picture frames. Napabalik siya at dinampot niya ang isa sa mga larawan nung siya ay nasa 6 o 7 taong gulang pa lamang. Kamukha ko yung triplets. Kanina ko pa iniisip kung bakit parang familiar sila. Bulong nga ni Jessie sa kanyang sarili. Naputol ang kanyang agam-agam nang tawagin siya ng isa sa mga to. Tinawag nga siya ng kanyang kasambahay. Sir, hinahanap po kayo ng inyong mama. Sabi nga ng kasambahay. Dali-daling umakyat si Jessie sa kwarto ng kanyang mama. Nangihina ito at palagi na nga lamang nakahiga. Iho, patawarin mo ko. Bulalas nga ng ina niya na umiiyak pa. Patawarin po san ma? Tanong nga ni Jessie. Kalmado lamang siya. Ilang buwan na nga rin itong sinasabi ng kanyang ina at sa tingin niya ay nag-uulyanin na nga lamang ito. Patawarin mo ko iho. Pag-uulit pa nga ng kanyang ina. Ma, ayaw mo namang sabihin kung anong nagawa mo eh. Pero ganito na lang. Isipin mo na lamang na mama kita. Kahit ano pa man niyang ginawa mo,
Ay napatawad na kita. Mahal kita, ma. Malambing na sabi na nga lamang ni Jessie sabay yakap sa kanyang ina. Ilang sandali pa, nakatulog na nakangiti nga ang kanyang mama dahil sa kanyang sinabi. Si Jessie naman ay dumiretso na nga sa kanyang kwarto. Nang gabi ay nagtataka siya sa kanyang nararamdaman. Parang excited siyang pumasok at makita ang triplets. Wala namang kakaiba sa mga gagawin niya bukas. Pupunta lamang siya para pumirma ng ilang dokumento, pagkatapos ay uuwi na rin siya. Kinabukasan ay nagmamadaling umalis si Jessie. Hindi na siya nag-almusal sa bahay. Dumaan na lamang siya sa isang fast food drive-thru. Umorder siya ng 4 na fries, burger at drinks. Pagdating niya sa kanyang paparadahan, ay nakita niyang nakaupo ang 3 bata sa gutter. Pero nang makita ng mga ito ang kanyang kotse, ay tumayo sila at nagsimula na namang tumalon habang kumakaway. Ang bibo talaga ng mga batang to. Nakakatuwa. Ang cute nila at ang babait pa, pero ang weird. Nakamukha ko sila. Ito kaya ang tinatawag na reincarnation? Pero teka, hindi pa naman ako patay ah. Natatawang bulungan na nga lamang ni Jessie sa sarili. Nang makaparada siya, ay masaya niyang binuksan ang pinto ng kanyang kotse at agad namang lumapit ang 3. Magandang umaga po, Sir Jessie. Bati nga ni Matthew. Magandang umaga din sa inyo. Nagalmusal na ba kayo? Tanong nga ni Jessie. Nagkape na po kami. Sagot naman ni Luke. Kape? Abay kababata niyo pa, nagkakape na kayo? Hindi ba dapat gatas pa lang ang iniinom niyo? At dapat nag-almusal kayo ng sandwich o kaya kanin? Gulat na tanong pa nga ni Jessie at nag-aalala nga ito sa 3. Sanay na po kami. Mahirap lang po kami, Sir Jessie. Hindi po obra sa amin yung sandwich at saka kanin para sa almusal. Natatawang sabi nga ni Luke. Ako hindi pa ako nag-aalmusal. Pero heto, bumili ako ng almusal, sumakay na muna kayo sa kotse ko. Dito na tayo kumain sa loob. Alok nga ni Jessie. Naku, wag na po, sir. Madumi po yung mga damit namin tsaka makalat pong kumain tong mga kapatid ko. Nahihiyang pagtanggi ni Matthew. Okay lang yun. Ingatan nyo na lang na walang malaglag sa upuan ng kotse, okay? Sambit nga ni Jessie at pinasakay nga niya ang 3. Nagtaka rin siya sa kanyang sarili dahil napakaingat at napakaselan niya sa kotse. Hindi siya basta-basta pumapayag na may kumain o sumakay sa kanyang kotse, lalo na't madumi. Pero heto at pinasakay niyang 3 madudungis na mga bata. Masaya silang kumain nga ng burger, fries at drinks. Kwela kasamang mga bata, masayahin sila at palabiro. Panay biro at kwentong mga bata habang kumakain at halos hindi na nga napansin ni Jessie ang oras. Matapos kumain, iniwan na nga ni Jessie ang 3 bata at nagpunta na nga siya sa kanyang opisina para pirmahan ang mga importanteng dokumento. At sa araw-araw nga ay ganun nga ang kanilang nakagawian. Sabay-sabay silang nag-aalmusal, minsan ay isinama pa nga niya ang 3 sa restaurant magalmusal. Naging malapit na nga sa kanyang triplets. Minsan nga, hindi na tumatanggap ng bayad ang mga ito, pero pinipilit pa rin ni Jessie ang bayad. Madalas na 500 piso o kaya naman 1,000 nga ang ibinabayad niya sa mga ito. Isang araw naisipan nga niyang isama sa mall ang mga bata. Bago siya umuwi ay kinausap niya ang 3. Papayagan ba kayong mag-mall ng nanay niyo bukas? Aba syempre naman, Sir Jessie, pero ano po bang gagawin namin sa mall? Tanong nga ni Matthew. Basta, magpaalam kayo sa nanay niyo, nasasama kayo sa akin sa mall, tapos maligo kayo, magbihis kayo ng medyo maganda. Bilin nga ni Jessie. Bakit po tayo pupunta sa mall, Sir Jessie? Birthday mo po ba? Biro pa nga ni Luke at nagkatawanan sila. Well actually, oo, birthday ko nga bukas. Matatanda ng mga magulang ko at wala naman akong kasamang magsa-celebrate. So naisip ko lang na baka gusto niyong sumama sa akin mamasyal at saka mag-mall. Paliwanag nga ni Jessie. Talaga po?
Hala, happy birthday po, Sir Jesse! Sabay-sabay na sabi pa nga ng tatlo. Salamat. So paano, uwi na ako ha? Umuwi na rin kayo at magkita-kita na lamang tayo dito bukas, ayos ba? Masayang tanong pa nga ni Jessie. Ayos po! Sabay-sabay naman na saad nga ng tatlo. Kinabukasan nga hindi pumasok sa trabaho si Jessie. Dumaan lamang siya sa kanyang pinaparadahan para sunduin nga ang tatlong bata. Malayo pa lamang siya, gaya ng dati ay nagtatalunan na at kumakaway nga ang mga bata na para bang ang tagal nga nilang hindi nagkita. Nang tumigil ang sasakyan ni Jessie, ay inunlock niya ang mga pinto at nagunahang sumakay ang tatlo. O wag kayong magtulakan, para naman kayong hindi makakapasok eh. Wika nga ni Jessie. Sorry po Sir Jesse, excited lang po talaga kami. Sabi naman ni Matthew. Mukha ngang excited kayo. At ang aayos ng forma nyo ngayon ah. Mga bagong ligo pa kayo at maayos ang mga damit nyo. Papuri nga ni Jessie sa tatlo. At kitang-kita naman na natuwa nga sila sa sinabi nito. Naku, nanghiram pa nga lang po kami ng polo shirt sa kapitbahay namin eh. Wala na po kasi kaming maayos na damit. Siyempre sir, birthday niyo po kaya dapat maayos pong itsura namin. At naghalakhakan nga sila. Pagdating sa mall, napansin ni Jessie na dahan-dahan maglakad ang triplets. Are you okay kids? Bakit ganyan kayo maglakad? Tanong nga ni Jessie. Natatakot po kami sir. Baka po may matabig po kami dito. Masire, wala po kaming ibabayad. Mahinang sabi nga ni Mark. Tsaka sir, parang nahihiya po kami dito. Pang mayayaman lang po ata dito eh. Pinagtitinginan na po kami ng mga tao. Sabi naman ni Luke sabay yuko nito. Matthew, I got you. Huwag kayong matakot, just enjoy. Kung makatabig man kayo makasira, nang hindi nyo sinasadya ako ng magbabayad. Ikaw naman Luke, huwag mong iisipin na hindi kayo pwede dito. Kasama niyo ako kaya sagot ko kayo. Isa pa, I don't think pinagtitinginan kayo dahil mahirap kayo. Unang-una, triplets kayo. Bihira kasi ang triplets kaya natutuwa ang mga tao sa inyo. Pangalawa, ka-cute nyo. Yan yung mga dahilan kung bakit kayo tinitignan. So please mag-enjoy lang tayo ha. Mahabang paliwanag pa nga ni Jessie. Okay po. Sabay na sabi nga ni Matthew at Luke. Ikaw naman Mark, bakit ang bagal mo maglakad? Nahihiya ka din ba o natatakot makatabig? O makasira ng kung ano dito sa mall? Tanong nga ni Jessie. Hindi po, ayos lang po ako. Mabagal lang po ako kasi nagugutom na po ako eh. Sabi na nga ni Mark. Sabay kamot nga ng ulo at naghagal pa ka naman ng tawa. Sina Matthew, Luke at Jessie. Hay nako tara na nga at nang makakain na kayo. Aya pa nga ni Jessie. Nang dumating sila sa restaurant ay halos malaglag nga ang panga ng triplets. Wow, ang daming pagkain! Bulong pa nga ni Matthew. This way, sir? Magalang nasabi ng magandang babae na naka-uniforme. Naupo nga ang mga bata sa harap ni Jessie. Kumain na kayo at kung kulang pa ay sabihan niyo na lamang ako to order pa ako. Nakangiting sabi nga ni Jessie. Mabilis kumilos nga ang triplets. Halos mabulunan sila sa pagkain. Fried chicken, cordon bleu, pizza, lechon, spaghetti, sausages, caldereta at liempo ang mga pagkaing in-order in advance ni Jessie. Sobra-sobra ang mga iyon. Para sa kanila kaya naman matapos niyang kumain, ay ipinabalot pa ni Jessie ang mga pagkain para may maiuwi ang dalawa. Matapos silang kumain, ay dumaan naman sila sa bilihan ng mga damit. Ibinili ni Jessie ng mga damit ang mga bata. Pati sapatos at tsinelas ay ibinili niya ang mga ito. Masaya silang sumakay ng kotse at dito na naging emosyonal ang mga bata. Sir Jessie, karawan niyo nga po, pero parang kami naman po ang binilhan niyo ng mga regalo. Nakakahiya naman po, wala po kaming regalo sa inyo eh. Sabi pa nga ni Matthew. Okay lang yun Matthew, masaya ako na masaya kayo. At sa totoo lang pinasaya niyo ang karawan ko. Hindi ko yun ipagpapalit sa kahit na anumang material na regalo.
Madamdaming sabi nga ni Jessie. Tahimik lamang si Luke pero naglabas ito ng isang sobrang kwadrado. Iniabot niya yon kay Jessie. Eto po Sir Jessie, galing po to sa aming tatlo. Salamat, bubuksan ko to mamaya, so paano? San ko ba kayo ihahatid? Tanong nga ni Jessie na bahagyangang malungkot dahil para bang ayaw pa nga niyang mahiwalay sa tatlong bata. Doon na lang po sa paradahan niyo. Maglalakad na lang po kami pa uwi. Makitid po kasi yung daan papunta po sa amin. Hindi po ata magkakasya tong kotse niyo. Inihatid na nga ni Jessie ang mga bata at dumiretso na nga siya ng uwi. Muli siyang napadaan sa cabinet ng mga picture frames. Muli niyang dinampot ang kanyang picture frame nung bata pa siya. Bakit nga ba kamukhang kamukha ko kayo? Sad pa nga nito. At bakit ang gaan ng loob ko sa inyo? Malakas na sabi nga ni Jessie sa kanyang sarili. Nagtuloy-tuloy ang maganda nilang samahan, pero isang araw na paparating nga si Jessie sa kanyang paradahan ay napansin nga niyang dalawa lamang ang batang nagabang sa kanya. Hindi rin sila tumatalon at kumakaway. Nakaupo lamang sa gutter ang dalawa at hinihintay ang pagparada niya. Nakasimangot at malungkot din ang mga to. Pagparada niya ay lumapit nga si Matthew at Mark kay Jessie. Oh, bakit nakasimangot kayo? At hindi ata kayo masaya ngayon na? May nangyari ba? Bakit hindi niyo kasama si Luke? Nag-aalalang tanong nga ni Jessie. Nabangga po siya kagabi. Lumabas po siya para bumili ng hapunan namin nabangga po tsaka tinakbuhan ng nakabanggang kotse. Paliwanag nga ni Matthew. Ano? Kumusta naman siya? Tanong nga muli ni Jessie. Hindi po namin alam basta iyak po ng iyak si nanay. Hindi na nga po kami sana pupunta dito kaso baka po mapano naman po yung kotse niyo kung hindi po namin babantayan. Mangiyak-ngiyak na sabi nga ni Mark. Naku salamat Matthew pero hindi niyo na sana ako inalala pa. Importante ang kapatid niyo teka saan ospital ba siya dinala? Doon po sa lumang ospital malapit po sa amin. O tara puntahan natin ang kapatid niyo. Sabi nga ni Jessie at sumakay na nga muli sa kanyang kotse. Paano po yung trabaho niyo, sir? Hayaan mo na yon, mas importante ang kapatid mo sa meeting ko. Sumakay na kayo. Seryosong sabi pa nga ni Jessie at dali-dali itong nagmaneho papunta sa luma at pampublikong ospital. Nang makarating sila sa ospital ay nadismaya si Jessie. Nako dito pa pala siya dinala. Kilala ang ospital na to sa pagiging madumi at pabaya sa mga pasyente. Baka mapasama pang lagay ng kapatid niyo. Wala po kasi kaming pambayad, sir Huwag kayong mag-alala, ako nang bahala sa kapatid niyo. Ililipat natin siya sa mas maayos na ospital kung saan maalagaan siya at magagamot ng maayos. Dali-daling pumasok ang tatlo sa ospital. Naabutan nilang nakasilip nga sa bintana ng ICU ang nanay ng triplets. Yumuyog-yog ang mga balikat nito na halatang humahagulgol. Nay, ano pong nangyari? Tanong nga ni Matthew. Humarap nga ang babae at niyakap nga ang dalawang bata. Nakumatos daw ang kapatid niyo. May dumugutaw sa utak niya, internal bleeding. Epekto daw ng pagkakabagok ng ulo niya nang mabangga siya. Paliwanag pa nga ng babae nang umiiyak. Dahan-dahan namang naglakad papalapit sa mag-iina si Jessie. Amanda? Hindi makapaniwala si Jessie sa kanyang nakikita. Halos 8 taon silang hindi nagkita ni Amanda. Napatigil nga sa pagiyak si Amanda. Napatitig siya kay Jessie. Jessie, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito kami? Nay, siya po yung mabait na lalaki na nagbibigay po sa amin ng pera, kapalit po ng paglinis po at pagbantay po namin ng kotse niya. Andito po siya para tulungan tayo. Ililipat po niya ng ospital si Luke para mas madali po siyang gumaling. Masayang pagbabalita pa nga ni Mark. Hindi tayo tatanggap ng tulong mula sa lalaking yan mga anak. Kung kailangan ko mamalimos gagawin ko, wag lamang umasa sa lalaking yan. Umiiyak na sabi ni Amanda. Pero Nay, baka po may masama pong mangyari kay Luke. Bakit po ayaw niyo pong tumanggap ng tulong galing kay Sir Jessie? Magkakilala po ba kayo? Bakit parang galit po kayo sa kanya? Ang bait-bait naman po niya sa amin
Matthew, Mark, pwede bang dun muna kayo sa may bintana? May importanteng pag-uusapan lang kami ng nanay mo. Hala, bakit daw? Kakamot-kamot ng ulo nga ang dalawa pero sumunod din naman. Sa lalaking hindi nila alam, ay tunay na ama pala nila. Amanda, bakit parang ikaw pa ang galit sa akin? Hindi ba't ikaw ang bigla nang halamang nawala? Itinapon mo lang ng basta-bastang lahat ng meron tayo. Nakalimutan mo na ba na kasal tayo? May sumpaan tayo, hindi tayo maghiwalay, Amanda. Gigil na tanong pa nga ni Jessie. Ano? Yan ba ang sinabi ng mama mo sa'yo? Galit na sabi ni Amanda. Bakit, ano bang totoo? Galit nga na tanong ni Jessie. Pinalayas ako ng mama mo. Nahilo lang ako ng araw na yon at natabig ko ang mga mamahalin niyang koleksyon ng plato. Galit na siya sa akin. Sinaktan niya ako pagkatapos ipinalayas na niya ako kaagad. Hindi ba sinabi ng mama mong ginawa niya sa akin? Naluluha pa nga na sambit ni Amanda. I didn't know, Amanda. Ang sabi sa akin ng mama ko ay bigla ka na lamang daw umalis. Nanlulumong sabi pa nga ni Jessie. Naisip niyang ito marahil ang madalas nga naihingi nga ng tawad ng kanyang ina. Hindi niya ito naiintindihan dati pero ngayon ay parang napagduduktong na nga niya ang nangyari. Pero pinalayas ka lamang niya. Bakit hindi ka bumalik? O bakit hindi mo ako pinuntahan sa opisina? Sinubukan ko lahat, Jessie. Pero lahat hinadlangan ng mama mo. Sa tingin mo, hindi niya hadlangan? Sa tingin ko nga, nalaman niyang lihim tayong nagpakasal. Kaya ganun na lamang ang galit niya sa akin. Habang nag-uusap nga sila ay biglang pumasok ang mga nurse sa ICU. Tila sila nagmamadali. Kinabahan lalo si Jessie at Amanda. Anong nangyayari? Tanong nga ni Amanda. Pero nilampasan na nga lamang siya ng mga nurse. Maya-maya pa lumabas ang isang doktor. Kayo ho ba ang mga magulang ng bata? Tanong nga ng doktor. Ako po ang ina niya. Niilang nasagot na nga lamang ni Amanda. Tatapatin ko na po kayo. Hindi po maganda ang lagay ng inyong anak. Kailangan natin siyang mailipat sa mas malaking ospital na may sapat na pasilidad para po sa kanyang kondisyon. Pero bago siya ilipat, kailangan muna namin siyang stabilize. Kailangan siyang masalinan ng dugo. Maaari ho ba kayong magpates? Rare po kasi ang blood type ng inyong anak eh. At wala ho kaming ganung blood type sa ospital na to. Paliwanag nga ng doktor. Opo ata ang blood type ko eh. Ano po ba ang blood type ng anak ko? Malamang ho'y pareho kami. Umiling naman ang doktor at sinabi nga ang blood type ng kanyang anak na iba nga. Ho? Rare po talaga ang dugo ng anak ko? Wait, Doc. Parehas po kami ng blood type. Handa po akong mag-donate ng dugo sa bata. Seryosong sabi naman ni Jessie. Pumunta ho kayo sa nurse station para mabigyan kayo ng instructions para sa pagbibigay ng dugo. Pero kailangan mo na pong itest. Pagkasabi nun ay nagpaalam na nga ang doktor, bumaling naman si Jessie kay Amanda. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Amanda? Bakas nga sa boses ni Jessie ang pinaghalong galit at pangungulila. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan naman na saad ni Amanda. Ang sikretong itinago nga niya nang matagal na panahon ay malapit na ngang mabunyag. I have a rare blood type. 1% lamang ng populasyon ng Pilipinas ang may ganong blood type. Ang magiging anak at apo ko lamang ang maaaring magmana ng aking rare blood type. Anak ko bang triplets? Gigil at mariing tanong nga ni Jessie. Nahihibang ka na ba? Hindi naman ako buntis nung pinalayas ako ng mama mo sa bahay niyo eh. Pagtanggi pa nga talaga ni Amanda. Fine. Hindi ko naman pala anak ang batang yan, hindi na ako magdodonate ng dugo at hindi ko na rin siya ililipat sa mas malaking ospital. Hindi ko naman pala siya kaano-ano eh. Pababayaan ko na lamang siya. Nangungot yung sabi kunwari ni Jessie. Sabay akmang aalis na. Jessie, teka lang. Huwag mong pabayaan ang anak ko. Umiiyak na sabi nga ni Amanda. Ano?
Sabi ni Jessie sabay ngiti nga kay Amanda. Oo na, anak mo ang triplets. Nang araw na pinaalis ako ng mama mo. Susurpresahin sana kita na nagdadalang tao ako, nag-iwan ako ng sulat sa pinto ng kwarto mo pero malamang itinapon din ng mama mo. Wala nang nagawa si Amanda kundi umamin. Hindi niya kayang magmatigas. Pagkat buhay na nga ng kanyang bunso, ang nakataya. Amanda, how could you do this to me? Pasigaw na sabi ni Jessie sabay hawak nga sa ulo habang pabalik-balik itong naglalakad. Kinuha mo sa akin ng 7 taon na kasama ko sana ang aking mga anak. Pinabayaan mo silang maghirap, kahit na alam mong kaya ko silang bigyan ng maganda at maginhawang buhay. Anong klaseng ina ka? Sumbat nga ni Jessie at halos maiyak na nga siya sa galit. Noon pa man naawa na nga siya sa triplets pero doble ang bigat sa kanyang loob nang malamang anak pala niya ang mga to. Di tanungin mo ang mama mo? Alam mo ba kung ilang beses akong bumalik sa mansyon niyo? Alam mo ba kung ilang beses akong pinagtabuyan ng mama mo? Minsan muntik pa nga niya akong pinahabol sa aso at pinalapa. Ilang beses akong nagpabalik-balik sa bahay at opisina mo pero umabot sa punto na pati ang mga gwardya hindi na ako pinapapasok. Lahat ng to'y kagagawa ng mama mo. Galit na galit siya sa akin. Hindi niya matanggap na isang mahirap na tulad ko lamang ang pinakasalan mo. Umiiyak na salaysay pa nga ni Amanda. Napailing na nga lamang si Jessie. At nagtungo nga sa nurse station para makuhanan nga siya ng dugo. Matapos ang ilang oras ay nakapag-donate na nga ng dugo si Jessie sa kanyang anak. Paglabas niya sa waiting area nakita niya si Matthew at Mark. Sinalubong siya ng mga to, tagad naman niyang niyakap ang mga bata. Nagtaka naman si Matthew at Mark. Pagamat malapit na nga sila, ay hindi naman sila niyayakap dito dati. Napaka-emosyonal at madamdamin ng yakap sa kanila ng kanilang Sir Jessie. Sir Jessie, okay lang po ba kayo? Inosenteng tanong pa nga ni Matthew na magalang na kumawala nga sa pagkakayakap sa kanya. Okay lang ako, Matthew. Nakapag-donate na ako ng dugo sa kapatid mo. Bukas, pag maayos na siya, ililipat na siya sa pribadong ospital. Si Mark naman ang sumabat. Ang sarap naman po ng yakap mo, Sir Jessie. Para na rin po akong niyakap ng tatay ko Hindi ko pa po kasi naranasan na mayakap ng tatay ko Ang sarap po pala. Bungis-ngis pa nga nito. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin, Sir Jessie. Pasensya na rin po kayo sa nanay namin Baka naguguluhan lamang po siya dahil po sa nangyari sa kapatid namin. Pero mabait naman po siya. Siguro po, mahirap lang din po talaga ang naging buhay po niya. Kaya simula po nang niloko siya ng tatay namin. Pagtatanggol pa nga ni Mark sa ina. Nagulat nga si Jessie. Plano na sana niyang ipagtapat sa mga bata na siya ang tunay nilang ama. Pero parang galit pa ata sila sa kanya. Minabuti na nga lamang niya na kumuha nga ng magandang tiyempo bago magtapat sa kanyang mga anak. Nangihina pa nga si Jessie mula sa pagkakadonate ng dugo, pero ilang saglit pa, inilipat na nga ng ospital si Luke. Si Amanda ang sumama kay Luke sa ambulansya habang si Matthew at Mark naman ay sa kotse nga ni Jessie sumabay. Sa biyahe, may isipang kausapin ni Jessie ang mga anak niya. Mga bata, meron akong kinuhang condo unit na malapit sa ospital na paglilipatan kay Luke. Doon muna sana kayo mamalagi habang nasa ospital si Luke. At least hindi na kayo mahihirapang umuwi pa sa bahay niyo. Condo po? Yung mataas po na building po tapos po may laruan at saka swimming pool? Excited na tanong pa nga ni Matthew. Yun nga ang condo. Natatawa namang sagot ni Jessie. Bakit naman po kailangan pa ng kondo? Nakakahiya na po kasi masyado na pong malaki po yung nagagastos niyo po sa kapatid namin. Hindi niyo naman po kami kaano-ano. Gusto ko lamang na mapadali ang pagbisita o kaya pagbabantay ninyo sa inyong kapatid para hindi na rin mahirapan ng nanay niyo. Hindi madali ang pinagdadaanan niyo ngayon. Nang maisaayos nga ni Luke sa ICU ay pinuntahan na nga ni Jessie si Amanda
sa waiting area. Inabutan niya ito ng sandwich na binili niya sa cafeteria. Kumain ka muna, Amanda. Kahapon ka pa ata hindi kumakain eh. Hindi naman ako nagugutom. Pagmamatigas naman ni Amanda. Hindi ka nga nagugutom pero yung katawan mo naman ang bibigay niyan. Kailangan mo magpakatatag para sa mga anak mo. Umaasa sila sa'yo. Sa'yo lamang sila kumukuha ng lakas ng loob. Kahit ganyang mukha silang masaya, paniguradong kinakabahan tsaka nag-aalala sila para sa kapatid nila at syempre para sa'yo. Inabot na nga lamang ni Amanda ang sandwich at dahan-dahang kumain dahil may punto naman talaga ang lalaki. Tumutulong mga luha niya. Hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa aking anak Jessie. Mahal na mahal ko sila at sila lang talaga ang buhay ko. Shh, huwag kang mag-alala, Amanda. Andito na ako. Hindi mo na gagawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Hindi kita pababayaan, hindi ko pababayaan ang mga anak natin. Salamat. Mahinang sabi pa nga ni Amanda. Ikinuha ko nga pala kayo ng mga bata ng kondo dyan sa may labas ng ospital. Para naman wag kayong mahirapan bumiyahe kung okay lang sa'yo. Ihatid ko muna sila doon para makatulog tsaka makapagpahinga silang dalawa. Sige, hindi pa rin sila nakakatulog ng maayos simula kahapon eh. Wika nga ni Amanda, napilit kinakain ng sandwich na bigay sa kanya. Tama naman si Jessie. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang mga anak. Maya-maya pa ay nagpaalam na nga si Jessie. Naglakad sila ng dahan-dahan papunta sa kinauupuan nila ni Matthew at Mark. Niyakap ni Jessie si Amanda. Magpakatatag ka. Kakayanin natin to. Ipinapangako ko sa iyo hindi ako papayag na may mangyaring masama sa bunso natin. Nagpaalam na nga si Jessie at ang mga bata kay Amanda. Ihatid na nga sana ni Jessie sina Matthew at Mark sa kondo na inupahan nga niya para sa mga to. Tuwang-tuwang magkapatid, pagpasok pa lamang ng building ay hanga nga sila sa ganda nito. Wow, grabe ang ganda dito! Wika nga ni Matthew. Sobrang ganda nga dito no, sana gumaling na si Luke para makita din ito. Wika naman ni Mark. Nang makapasok sila sa condo unit, nagtakbuhan na nga sa malaking sofang mga bata. Ang lambot ng upuan! Sigaw pa nga ni Matthew. Mga bata, teka lang. Maligo muna kayo at kumain, puyat pa kayo eh. Umidlip na muna kayo pagkatapos niyong matulog. Pupunta tayo ng mall para makabili ng mga gamit niyo. Pakiusap ni Jessie sa naglilikot ng mga anak. Ano pong bibilhin natin? Tanong nga ni Mark. Mga damit na gagamitin niyo dito. Pwede rin naman kayong bumili ng laruan kung gusto niyo. Malayo pa naman po ang Pasko eh. Bakit po tayo bibili ng mga damit? Minsan nga po kahit Pasko hindi po kami nakakabili. Buti na lang po, yung kapitbahay naming mayaman binibigyan kami ng mga lumang damit. Kwento pa nga ng inosenteng si Mark. Halos madurog ang puso ni Jessie sa kanyang mga narinig. Naghirap ang kanyang mga anak habang kaya niyang ibigay naman talaga ang lahat sa mga ito. Ang daming sinasabi, matulog na kayo para makaalis na tayo mamaya. Sabi na nga lamang ni Jessie para mapigil ang pagluha niya. Umidlip din ng ilang oras ang mga bata. Nang nagising sila, ay nagtungo na sila sa mall. Ipinamili niya ang mga bata at kumain din sila sa isang fancy restaurant. Nang makauwi sila, ay naglaro lang sandali ang mga bata at nakita niyang tulog na ang mga ito. Binihisan niya ng pangtulog ang mga bata at isa-isa niyang kinarga ang mga ito papunta sa kama. Nang nakahiga ng magkatabi ang dalawa, ay tinititigan niya ang mga ito. Napakasaya ng puso niyang makasama ang kanyang mga anak. Humiga siya sa tabi ng mga ito at niyakap sila. Habang nakahiga, ay naisip niya kung gaano niya kamahal si Amanda dati. Pakiramdam niya, ay lalo pa nga niya itong minahal ngayon na nalaman niyang may mga anak na sila. Kinabukasan ay maagang dumating ang isa sa mga kasambahay ni Jessie. Pinapunta niya ito sa kondo para hindi na mapagod sa mga gawain si Amanda. Dahil tulog pa ang mga bata,
ay iniwan na niya ang mga ito at nagtungo siya sa ospital. Naabutan niyang nakayuko sa isang upuan si Amanda. Natutulog ito. Kita niya sa mukha nito ang pagod, puyat at pag-aalala kay Luke. Marahan niya itong tinapik sa balikat. Amanda, umuwi ka na muna sa kondo niyo. Tabihan mo ang mga bata. Namimiss ka na nila. Ako na lang munang magbabantay kay Luke. Sad nga ni Jessie. Ayoko. Baka kung anong mangyari Wala ako sa tabi ng anak ko. Pagmamatigas nga ni Amanda. Hinawakan ni Jessie ang kamay ni Amanda. Anak ko rin si Luke, Amanda. Wala akong nanaising masama para sa kanya. Ikaw nga ay nakasama mo sila simula maliliit sila. Ako ngayon pa lamang sila makakasama. Kaya gagawin ko ang lahat para gumaling si Luke. Magtiwala ka lang sana. Madamdaming saad nga nito. Nang biglang, anak niyo po si Luke? So ibig sabihin po anak niyo rin kami? Tanong nga ni Matthew. Nagulat sina Amanda at Jessie. Hindi nila alam na nasa may likuran pala nila ang dalawa sa mga triplets. Narinig nila ang kanilang pag-uusap. Pagkaalis pala ni Jessie, nagising sila Matthew, Mark at pinilit nga nilang kasambahay na samahan sila sa ospital. Oo anak Siya nga ang mama mo. Napayo ko na nga lamang si Amanda pagkasabi nun. Di ba po iniwan tayo ng tatay namin? Masama ka pala Sir Jessie, hindi na ako naniniwala sa mga pinapakita mo sa aming kabutihan. Iniwan mo kami, masama ka. Pasigaw na sabi nga ni Matthew. Teka lang anak. Aawatin pa nga sana ni Jessie si Matthew, pero bigla nga itong tumakbo. Hinabol ni Jessie si Matthew, pero masyado itong maliksi at mabilis tumakbo. Parang wala nang pakialamang bata sa mga nadadaanan niya. Ilang beses din itong nakasagi ng mga tao, pero dire-diretso lamang ito ng pagtakbo hanggang sa makalabas ito ng ospital. Dire-diretso sa kalye si Matthew, hindi na nito napansin na may paparating na motor at mababangga na sana siya nito. Pero itinulak siya ng kanyang ama at si Jessie ang tinamaan ng motor. Nagpagulong-gulong pa si Jessie, pero buti na lamang at sa labas lamang ng ospital iyon nangyari. Nadala siya agad sa emergency room at nalapatan ng paunang lunas. Iyak naman ng iyak sa labas ng emergency room si Matthew. Naging mabait din naman sa kanya si Jessie at napalapit ito sa kanya bago pa man niya malamang ama niya ito kaya na-guilty din siya sa nangyari. Pati si Amanda ay umiiyak na rin. Nilapitan nito ang kanyang anak at niyakap ito. Mabuting tao ang ama mo anak. Naging biktima lang kami ng mga taong gustong magpahiwalay sa amin. Nang araw na pinalayas ako ng iyong lola, ay ang araw sana nasusurpresahin ko siya. Nabuntis ako sa inyong tatlo pero hindi ko na yun nasabi sa kanya. Kaya't galit din siya sa akin. Ang akala niya lumayas ako nang walang dahilan. Palagay ko nalaman ng lola ninyo ang relasyon namin ng ama niyo. Kaya gumawa siya ng paraan para paghiwalayin kami. Hindi lang talaga niya matanggap na isang mahirap na labanderang tulad ko lamang ang minahal at pinakasalan ng inyong ama. Kaya't huwag ka nang magalit sa ama mo anak. Mahabang paliwanag nga ni Amanda. Sorry po nanay, magiging okay po ba si tatay? Lumuluha pa nga na tanong nga ni Matthew. Abay oo naman. Ang sabi ng nurse ay konti lang naman daw ang mga gasgas tsaka pasa ng tatay mo. Hindi naman siya nabalian ng buto. Buti naman po, kasi sabik na po akong magkaroon po ng tatay Dati ko pa pong gusto pong makilala ang tatay ko tapos ganito pang nangyari dahil sa akin. Umiiyak pa rin na sabi nga ni Matthew. Maya-maya pa dumating naman si Mark. Ayos ka lang ba kuya? Niyakap nito ang kanyang kapatid. Ayos lang ako, sagot naman ni Matthew. Si Sir Jessie po nanay, kamusta? Naghalinlangan na tanong nga ni Mark kay Amanda. Ibig mo bang sabihin kamusta ang tatay mo? Ayos naman siya anak. Kaunting galos at pasa lamang, ginagamot lamang siya to, obserbahan lang siya, magdamag dito.
Paliwanag pa nga ni Amanda. Makalipas ang ilang sandali inilipat na nga sa isang private room si Jessie kung saan nga siya mananatili hanggang sa kinabukasan. Oobserbahan lamang siya at hihintayin ang resulta ng kanyang mga lab test. Papayagan na nga rin naman siyang ma-discharge. Nagpapahinga at nakahiga nga sa kama si Jessie nang dahan-dahang bumukas nga ang pinto. Nakita niyang maliit na kamay ni Matthew at alam niyang nag-aalangang pumasok na ang bata dahil sa nangyari. "It's okay anak. Pwede ka nang pumasok, hindi ako galit sa'yo." Malambing na sabi naman ni Jessie at kahit masakit pa ang katawan, ay umupo na nga ito sa kama. Dahan-dahan namang pumasok ng kwarto si Matthew at nilapitan nga ang ama. "Sorry po sa nangyari. Hindi ko po kasi alam buong buhay ko po kasi nagalit ako sa tatay namin dahil wala po siya nung mga panahong hirap na hirap kami. Naisip ko po kasi na kung kasama sana namin ang tatay namin, hindi namin kailangan pagdaanan lahat ng hirap na naranasan namin. Minsan po, hindi kami nakakakain ng maayos. Minsan po wala kaming matirhan. Ganun po kahirap, Sir Jessie. Sana po wag kayong magalit sa akin. Isa pa po, ang tagal ko pong nangulila sa ama. Inggit na inggit po ako sa batang nakikita ko na may kasamang tatay." Mahabang salaysay pa nga ni Matthew at tumulo naman ang luha ni Jessie. Sa habag nga sa kanyang anak. "Anak, may dalawang bagay lang ako ipapaliwanag sa'yo. Una-una, yan na ang huling beses mo akong tatawaging Sir Jessie. Simula ngayon ay sana tatay nang itawag mo sa akin. Okay ba?" Nakangiting sabi nga ni Jessie. Natawa naman ang bata sabay sagot sa ama. "Opo tay, ang sarap pong sabihin ng salitang tatay. Kay tagal ko pong hinintay na may matatawag akong tatay." Pangalawa, hindi na kayo maghihirap. Sorry sa lahat ng pinagdaanan nyo. Hindi ko nga alam na ipinanganak kayo Pero ngayong alam na natin na mag-aama tayo, hindi ko kayo pababayaan, mamahalin at taalagaan ko kayo hanggang sa kaya ko. Kahit masakit pa ang katawan, pilit niyakap ni Jessie ang anak. Ang sarap po pala ng yakap ng tatay. Sa wakas! Ganun ba? Pwes handa ka na dahil simula ngayon ay araw-araw kitang yayakapin hanggang sa ikaw na mismong magsawa. Tumatawang sabi pa nga ni Jessie. Naputol nga ang kanilang pag-uusap nang sumabat si Mark. Nakasilip ang ulo nga nito sa pinto ng ospital. Ako, pwede din po ba akong magpayakap? Gusto ko din po sana ng yakap, tatay Tumatawang sabi nga ni Mark. Inilahad naman ni Jessie ang kanyang kamay na sinasabing yayakapin nga din niya si Mark. Pumasok na ng kwarto si Mark at kasunod nito si Amanda. Yumakap si Mark kay Jessie at naupo naman si Amanda sa tabi ng kama ni Jessie. Ikaw nanay, gusto mo rin po bang magpayakap kay tatay? Nangasar pa nga na sabi ni Matthew at agad namang namula ang mukha ni Amanda. Puro kayo kalokohan. Sita nga nito sa anak. Nagtawanan silang lahat. Kinabukasan nga ay na-discharge na sa ospital si Jessie pero nanatili pa rin sila sa ospital. Dumating din ang araw na pinakaiintay nila. Nailipat na sa sarili niyang kwarto si Luke. Stable na siya kaya't hindi na niya kailangang manatili pa sa ICU. Naagapan ng pagdurugo sa utak nito at tanging bali sa kamay at paa ang kailangan nilang intayin gumaling. Nang nailipat na si Luke ay nagising din ito agad. Nang nagising si Luke ay ang kanyang kuya Matthew at Mark ang kanyang unang nakita. Kuya Matthew, Mark, anong nangyari? Pupungas-pungas na tanong nga ni Luke. Nabangga ka ng kotse. Hit and run. May dumugo daw sa utak mo kaya nakumatos ka. Nilagay ka nila sa ICU ata tawag doon? Paliwanag nga ni Matthew. Hala, okay na ba ako? Oo, nagising ka na nga Di okay ka na? Tumatawang sabi naman ni Mark. Habang nag-uusap nga ang tatlo biglang bumukas ang pinto. May kasama sina Amanda at Jessie na ikinagulat naman ni Luke. Nay? Sir Jessie? Bakit po kayo nandito, Sir Jessie? Tanong nga ni Luke. Anak, gising ka na pala. Sandali lang, tatawag ako ng nurse.
Napasigaw nga na sabi ni Amanda at dali-dali ngang lumabas. Naiwan naman si Jessie na agad ngang lumapit kay Luke at niyakap nga ito. Hindi siya si Sir Jessie, Luke. Siya ang tatay natin. Bumubungis-ngis nga na saad nga ni Matthew. Nananaginip ba ako or niloloko niyo lang ako? Si Sir Jessie yan eh. Siya yung may-ari ng kotse na nililinisan tsaka binabantayan natin. Sabi pa nga ni Luke. Oo nga, Luke, siya yung tatay natin. Nang magkasakit ka, sumama sa amin si tatay. Gusto ko kasi niyang tulungan. Tapos nung nagkita sila ni nanay, doon nila nakumpirma na tatay nga natin siya. Bida-bida na saad nga ni Mark. Ano ba yan? Parang masayang panaginip pala, buti nagising ako kaagad. Nakangiting sabi naman ni Luke. Buti nagising ka, abay pagod na kami magbantay sa'yo ah. Halakak naman ni Matthew. Eto pa pala, Luke. Ikinuha kami ni tatay ng kondo na malapit dito sa ospital para daw wag na kaming mahirapan sa pagpunta sa'yo. Grabe, ang ganda ng kondo. Ang laki ng TV at ang daming palabas tsaka cartoons, may swimming pool pa at mga laruan. Pagbibida pa nga ni Mark. Talaga swimming pool, laruan? Parang playground? Parang biglang lumakas si Luke sa kanyang mga narinig. Tapos ipinag-shopping pa kami ni tatay ng mga damit tsaka laruan. Maraming marami. Mas marami pa dun sa binili niya sa atin nung nag-birthday siya. Pagbibida naman ni Matthew. Anak, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa iyong masama. Emosyonal na sabat naman ni Jessie. Bakit po? Hindi naman po ikaw bumangga sa akin ah. Natawa na nga lamang si Jessie at pati nga sila Matthew at Mark, natawa na rin. Nagpupunas na nga ng luha si Jessie nang bumalik si Amanda kasamang nurse at doktor. Sinuri nga ng nurse at doktor si Luke at ayos naman daw ang bata. Mga 3 o 4 na araw na lamang ay papayagan na raw itong makauwi. Sa huling 4 na araw nila sa ospital ay naging masaya pa rin sila. Madalas silang magpa-deliver ng pagkain at tuwang-tuwa naman ang mga bata. Nagdala rin ng board game si Jessie, kaya't nakakapigil laro silang 5. Pati gaming consoles ay nagdala si Jessie para hindi mainip ang mga bata. Bago lamang sa kanila ang ganitong mga gamit. Mahal kasi ang mga ito at wala naman silang pambili nito. Sa pangatlong araw nila sa ospital ay may dumating na sorpresa para sa kanila ang kanilang ama. Mga bata, hulaan ninyo kung anong hawak ko sa likod ko. Ano po yan, Tay? Pikit muna kayo ng mga bata. Sumunod naman ang 3 at pumikit sila. Inilabas nga ni Jessie ang 3 paper bags na naglalaman ng cellphone. O, dilat na kayo, kids. Wow, cellphone! Sabay-sabay na bulalas nga ng mga bata. Agad nilang kinuha ang tigis ang cellphone at sinimulan na nga nilang buksan ng mga to. Nang mabuksan na nila ang cellphone, yumakap sila kay Jessie. Tay, maraming salamat po. Matagal na po namin gusto pong magkaroon po nito eh. Pero wala po kaming pambili. Salamat po talaga. Ngumiti nga si Jessie. Walang anuman mga anak. Pero dapat wag sobra-sobra sa paggamit ng gadgets. Isa pa, binili ko talaga yan para pwede ko kayong i-text o tawagan kapag may kailangan kayo. O kapag gusto nyo lang akong kausap. Opo, tatay, lagi ka po naming tatawagan. Nakangiting sabi nga ni Luke. Abala ang mga bata sa paggamit ng mga bago nga nilang cellphones. Lumapit naman si Amanda kay Jessie. Masyado mo naman natang ini-spoil ang mga bata ha. Hindi naman, bumabawi lang ako sa mga panahong nawala sa amin. Paliwanag nga ni Jessie, sabay abot din ng cellphone kay Amanda. O bakit pati ako meron? Para lagi mo din akong makakausap. Naisip ko kasi Amanda, importante na lagi tayong may communication para sa mga bata. Teka nga pala, alam na ba ng mama mo ang tungkol sa amin ng mga bata? Tanong nga ni Amanda. Hindi ko na muna sinabi. Napakamot nga ng ulo si Jessie sa tanong ni Amanda. Tama yan. Makakabuti siguro yan, baka kung ano pa na namang gawin niya eh. Pasensya ka na. Hindi ko alam kasi kung ano mas makakabuti talaga, lalo na ngayon. Matanda na si Mama Amanda.
I don't think may magagawa pa siya. Pero alam mo, ilang buwan bago tayo nagkita, nagsimula na siyang humingi ng kapatawaran sa akin. Lagi niyang sinasabi sa akin na patawarin ko raw siya. Kapag tinatanong ko naman kung bakit, humihingi ng tawad hindi naman siya nagpapaliwanag. Baka nga nagsisisi na rin siya sa nagawa niya dati. Sabi nga ni Amanda, pero naiilang pa rin talaga siya sa usapin tungkol sa ina ni Jessie. Hindi na naman maiaalis sa kanya na sumama ang loob niya pagkatapos nga ng lahat ng nangyari. Oo nga pala, anong plano mo pag nakalabas ka ng ospital? Babalik sa dati naming ginagawa bago maaksidente si Luke. Uwi na kami sa aming bahay. Maglalabada pa rin ako. At ang mga bata naman malapit na ring bumalik sa paaralan. Kwento nga ni Amanda. Doon na lang kaya kayo tumira sa bahay ko? Alok nga ni Jessie. Kasama ng mama mo? Mapangasar na tanong naman ni Amanda. Natawa rin si Jessie. Hindi. Ang ibig kong sabihin, sa kondo ko na lang kayo tumira. Napailig na si Amanda. Maaari naman kaming bumalik sa dati naming bahay Pagmamatigas pa nga ni Amanda. Hindi naman sa minamaliit ko ang bahay at buhay ni dati. Pero bakit magugustuhin bumalik doon? Kung kaya ko namang bigyan ng masarap at maginhawang buhay ang mga anak ko. Napayo ko na nga lamang si Amanda. Huwag nang matigas ang ulo, okay? Doon na lang kayo tumira sa kondo ko. At ako naman, doon sa bahay kasama nila mama. Pansamantala. Wika nga ni Jessie. Pumayag na din naman si Amanda. Tingin ko naman hindi ka tatanggap ng hindi mula sa akin. So sige na, kung saan mapapabuti ang mga anak natin payag na rin ako. Mabuti naman. Sa atin anong plano mo? Nakangising sabi ni Jessie. Nako Jessie, tumigil ka nga dyan. Puro ko kalokohan. Halata namang kinilig din si Amanda. At pulang-pula ang mga pisngi nito sa hiya. Mahal pa rin naman kita. Madaming nangyari sa panahong magkahiwalay tayo at matagal-tagal rin tayong nagkahiwalay. Naisip ko na ligawan na lang kita ulit. Magsimula tayong muli. Sabi nga ni Jessie sabay hawak nga sa kamay ni Amanda. Nako Jessie, hindi ko na iniisip yung mga yan. Ang buhay pag-ibig. Ang priority ko talaga ay ang mga anak ko. Hirap na nga akong alagaan sila Magdadagdag pa ba ako ng sakit sa ulo? Hindi ka na magiging mag-isa, Amanda. Katulong mo na ako sa pagpapalaki sa mga anak natin. Nakalabas na nga ng ospital si Luke. Sa kondo ni Jessie na sila tumira. Sinamahan pa nga ni Jessie si Amanda at ang mga bata na maghakot ng mga gamit mula sa kanilang lumang bahay. Nakita ni Jessie na halos puro luma naman ang mga dala nilang gamit, kaya ipinaiwan na niya ang mga ito. Ipinamili niya ng mga bagong gamit, ang triplets, pati na rin si Amanda. Nang nakalipat na sila sa kondo, ay sinimulan na ngang suyuin ni Jessie si Amanda. Halos araw-araw niya itong pinupuntahan sa kondo nila. Dinadala niya ng mga bulaklak at tsokolate si Amanda. Sa tuwing pumupunta siya sa kondo, ay naglalaan talaga siya ng oras na makapaglaro sila ng kanyang mga anak. Sinisiguro din niya na may oras sila ni Amanda para makapag-usap o makapag-bonding. Ang aga mo ata. Bati nga ni Amanda isang araw nang pagbuksan nga niya ng pinto si Jessie. Gusto sana kita ngayaing magalmusal. Namiss kita Nakangiting bati nga ni Jessie na parang nanunuyo. Alam mo, puro kakalokohan. Tulog pa ang mga bata at kagigisingin ko. Akmang pupunta na nga sana sa kwarto ng mga bata si Amanda, pero pinigilan nga siya ni Jessie. Wag na. Hayaan mo silang matulog ng mahaba-haba. Lagi naman natin silang kasama Kailangan din naman natin ng oras na tayo lamang magkasama. Pilyong sabi nga ni Jessie. Alam mo, puro kabiro. Okay na nga yung mga pagkaing dala mo at iaayos ko na. Sabi ni Amanda, sabay kuha ng mga dala ni Jessie. Aba, at hindi ako nagbibiro, Amanda. Kailangan talaga may oras pa rin tayo para sa isa't isa.
Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi naman tayo magnobyo, Jessie ah. Iritang sabi nga ni Amanda. Oo, hindi tayo magnobyo, Amanda. Mag-asawa tayo. Baka nakakalimutan mong kasal tayo. At hindi naman tayo nagpaanal. So nananatili tayong mag-asawa sa mata ng Diyos. Ng tao at ng batas. Palusot pa nga ni Jessie pero may katwiran din naman siya. Nang may ayos na nga ni Amanda ang pagkaing dala ni Jessie, pumwesto na nga sila sa malawak na balkonahe ng kondo. Kitang-kita, mula dito ang mga nagtataas ng gusali at mga makukulay na ilaw. Nagsimula ng kumain ng dalawa. Pinag-usapan nila ang mga plano nila para sa kanilang mga anak. Nang matapos silang kumain, tumayo si Jessie at nagmasid sa magandang view. Tinabihan naman siya ni Amanda. Ang ganda ng view, no? Wika nga ni Amanda. Naisip ko lang na sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, nagkita pa rin talaga tayo matapos ang maraming taon. Nakita mo yan? Napakaraming gusali, napakaraming tao. Sinong mag-aakala na magkikita pa rin talaga tayo? Nakangiting sabi nga ni Jessie. Ako nga rin nagulat. Akala ko talaga hindi na tayo magkikita kailanman. Emosyonal na sabi ni Amanda. Ibig sabihin na nabigyan pa tayo ng pagkakataon. Dapat wag na nating itong sayangin kasi hindi naman lahat na bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ito na yung panahon para sa atin, Amanda. Aaminin ko namang mahal pa rin kita, Jessie. Totoo yan. Kahit kailan naman, hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit pa noong mga panahon nagalit ako dahil akala ko, hindi mo ko hinanap. Yun naman pala, Amanda. So ano pang hinihintay natin? Di buuin na natin ang pamilya natin. Magsama na tayo. Hindi pa ako handa sa ganyan, Jessie. Pasensya ka na talaga. Sabi nga ni Amanda sa bayo ko. Naiintindihan ko naman, Amanda. Handa akong maghintay. Sa tamang panahon. Mahal kita and I don't mind waiting. Sa ngayon, mag-focus tayo sa mga bata. Gusto ko mapalapit sa kanila. Gusto kong bumawi sa mga nawalang panahon sa amin. Suportado kita dyan, Jessie. Nakangiting sabi pa nga ni Amanda. Naging masaya at kontento naman sila. Sa kondo na pagmamay-ari ni Jessie, tumira ang triplets, pati na rin si Amanda. Makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na ang pasukan. Ipinasok ni Jessie sa isang magandang paaralan ng 3 mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Hindi na nila kailangang magtrabaho para lamang makapag-aral. Palitan naman sa pagsundo sa mga bata si Jessie at Amanda. Masaya sila. Kontento na si Jessie. Naghihintay lamang siya na maging handa na si Amanda na makipagbalikan sa kanya. Hindi nakala ni Jessie na may mga kukontra pa rin pala sa kanilang pag-iibigan. Isang araw na umuwi sa mansion si Jessie ay nadatnan niyang nakaupo sa sala ang kanyang mama at papa, sila Doña Milagros at Don Jose. Oh mama, you look good. At mukhang hindi masama ang pakiramdam mo ah. Ikaw din papa, mukhang magaan ang pakiramdam nyo. Sabi ko naman ho sa inyo huwag kayong laging nasa kwarto nyo lang. Nakangiting sabi nga ni Jessie. Wala siyang kaalam-alam na pinagbabalakan na naman pala ng kanyang mamang guluhin ang kanyang pamilya. Porket ba matatanda na kami binabaliwala mo na ang opinyon namin sa iyong buhay? Nagtatampong saad pa nga ni Doña Milagros. Ano po bang sinasabi niyo, Mama? Tanong nga ni Jessie. Napagalaman kong nagkita na ulit kayo ni Amanda at inako mo pa raw ang mga anak ng babaeng yun. Nahihibang ka na ba? Bakit mo aarugain at gagastusan ng anak ng ibang lalaki sa babaeng yun? Tanong nga ng matanda at halos maluha nga ito sa galit. Ma, anak ko po ang triplets. Kit nga ni Jessie. Paano mo nasisiguro? 9 na taon kayong nagkita. Hindi kayo nagkita ng matagal. Maraming maaaring mangyari sa panahon na maghiwalay kayo. Tapos tatanggapin mo lang basta na anak mo ang mga batang yun? Yung mga hampas lupang mga yan. They will grab any opportunity that will come their way. Huwag kang magpapagamit at magpauto sa kanila, anak.
Pakiusap nga ng matanda. Ma, paano mo nasasabi yan? Hindi ba't ikaw ang may dahilan ng paghihiwalay namin ni Amanda? Galit na sumbat pa nga ni Jessie. I did what I had to do to protect my only son. Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo, anak. Ayoko lamang mapagsamantalahan ka. Yang kabaitan mo. Wika nga ng Donya. I'm old enough to protect myself. And I am old enough to make the right decisions. Saad nga ni Jessie. Pabayaan mo ng anak mo. Akala ko ba ay nagsisisi ka na sa mga nagawa mo nung araw? Ito ng pagkakataon para bumawi, pabayaan mo na sila. Milagros. Pag-awat naman ang ama nito na si Don Jose. Inabot ng matanda ang isang sobre kay Jessie. Pinuksan yun ni Jessie at nilabas nga ang mga larawan. Huhayo ni Amanda, nakasama ang mga bata nung sila ay tila 3 taong gulang pa lamang, pati na rin ang isang lalaki na nakahawak sa mga bata. Ano to, Mama? Pagmasdan mo lahat ng mga larawan, iho, at buksan mo ang isipan mo. Utos nga ng matanda. Pinuklat nga ni Jessie ang iba pang larawan at nakita naman niya ang mga larawan ng buntis pa nga, si Amanda. Nakasama muli ang lalaking yun. Posibleng yan ang tatay ng mga bata. Hindi ka nagpaimbestiga? Baka yan ang tatay ng mga bata. Sabi pa nga ni Doña Milagros. Mama, kitang-kita naman nakamukha ko ang mga bata. Tignan yung mga larawan ko. Nung nasa edad ko pa lamang sila. Sabi nga ni Jessie sabay kuha nga ng picture frame niya nung siya ay bata pa. Maaaring coincidence lamang yan, iho. Ipasuri mo ang mga bata, ipa-DNA test mo. Napailing naman si Jessie. That's not necessary, ma. Ramdam kong lukso ng dugo sa mga batang yun. Alam ko sa puso ko na mga anak ko sila. Hindi ko sila ipapa-DNA test dahil ayoko maramdaman nilang may pagdududa ako na anak ko sila. At mas lalong hindi ko sasaktan si Amanda. Kapag nagpa-DNA test ako, ay para ko na ring sinabing duda ko at walang tiwala sa kanya. Mahabang paliwanag pa nga ni Jessie. Bahala ka, iho. Nagbubulag-bulagan ka na naman sa babaeng yan. Kahit kailan talaga, hindi siya nakabuti sa'yo. Ma, mahal ko si Amanda. Pinakasalan ko siya. At ngayon ho, may mga anak na kami. Sana matanggap niyo na mahal ko siya. Walang masama kung mahirap lamang siya. Dalang sobre ay umalis ng mansion si Jessie. Plano niyang pumunta sa kondo para kausapin si Amanda. Pero naalala niyang nasa eskwelahan pala ang mga bata, kaya't dumaan muna siya para sunduin ang mga ito. Nang makagarahe siya, ay naglakad na siya papunta sa waiting area. Malayo pa lamang ay nakita na niya si Amanda. May kausap itong lalaki. Nang malapit na si Jessie, ay namukhaan na niya ito. Ito ang lalaking nasa mga larawan na galing sa ina niya. Nag-init ang ulo ni Jessie. Nasaktan siya at natakot na baka nga ito ang tunay na ama ng triplets. Sinugod niya ang lalaki. Hinila niya ito at sinuntok sa mukha. Napasigaw naman si Amanda. Ano ba? Anong nangyayari sa'yo, Jessie? Bakit mo ko niloko? Siya ba ang ama ng mga bata? Kalit na tanong nga ni Jessie. Pinagtitinginan na nga sila ng mga tao at dumating na rin ang triplets. Ano bang pinagsasabi mong tatay siya ng triplets? Ikaw nga ang tatay nila, hindi ba? Kalit na sabi ni Amanda. Ano tong mga to? Tanong nga ni Jessie sabay abot nga ng sobre ng mga larawan kay Amanda. Oh, anong problema sa mga pictures na to? Kapatid ko si Brian. Anak siya ng tatay sa ibang babae. Nagkakilala lamang kami matapos akong palayasin ng mama mo sa mansyon nyo. Nung nagkakilala kami, ginusto naming bumawi sa isa't isa. May mga panahong bumibisita siya dito sa Manila pero umuwi din kaagad sa pamilya niya sa Davao. Yung mga nasa larawan yan, ang 2 beses na umuwi siya sa Manila. Ang dumi naman ng isip mo. Duda ka pala na anak mo ang triplets. Sana tinapat mo ko at hindi ka nagpanggap. Umiiyak na sabi ni Amanda. Kinuha niya ang mga anak at naglakad nga palabas ng eskwelahan. Kasunod naman nila si Brian
ang half-brother nga ni Amanda. Sising-sisi naman si Jessie sa kanyang nagawa. Nagpadala na naman siya sa kanyang emosyon. May tiwala naman talaga siya kay Amanda pero marahil ay natakot lamang siya na mawala ang pamilya niya. Nagpalamig nga lamang ng ulo si Jessie at pumunta na nga ito sa kondo ng mga bata. Nung una ayaw pa nga siyang pagbuksan ng pinto ni Amanda pero kalaunan pinapasok din naman siya. Amanda, pasensya na sa aking nagawa. Panimula nga ni Jessie. Tama ni Jessie. Malinaw naman ang lahat eh. Wala kang tiwala sa akin sa ginawa mo. Ang masakit lang dun ay pinagdududahan mo ang sarili mong mga anak. Emotional na sabi nga ni Amanda. Patawarin mo ko. Nadala lang talaga ako sa mga sinabi ni Mama. Pati na rin ang mga larawan na binigay niya sa akin. Katwiran nga ni Jessie. Mama mo pa rin pala, Jessie. Hanggang kailan niya ako kasusuklaman dahil lamang mahirap ako? Ang isa pang masakit dyan ay ang alam pala niyang ipinanganak ko ang triplets. Nasubaybayan niya ang aming paghihirap pero pinabayaan lamang niya kami. Marahil dahil naniniwala nga siya na hindi ikaw ang ama ng mga bata. Hinanakit ni Amanda. Lumuhod nga si Jessie at yumakap nga sa mga hita ni Amanda. Patawarin mo ko, Amanda. Napailing nga ang babae. Umalis ka na muna, Jessie. Masyadong masakit ang mga nangyari. Hindi pa kakayang kausapin. Walang nagawa si Jessie kundi tumayo at umalis. Ilang buwan din, hindi kinakausap ni Amanda si Jessie. Patuloy ang pagpunta nga ni Jessie sa kondo para sikasuhin ang mga pangangailangan ng triplets. Pero hindi siya kinakausap ni Amanda. Isang araw ay dumating nga si Jessie na may daladalang mga maleta nga ng kanyang mga personal na gamit at mga damit. Ano pong dala niyo, Tay? Tanong nga ni Matthew. Mga damit mo ba yan, Tay? Dito ka na po titira? Masayang tanong nga ni Luke at nagsigawan na nga sa tuwa ang tatlong bata. Bigla namang lumabas sa sala nga si Amanda. Ano? Sinong titira dito? Dito na ako titira, Amanda. Alam kong susubukan tayong paghiwalay ni Mama. Pangako ko sa inyong mas magiging matatag ako. Hindi na ako magpapadala pa sa mga sulsul at ipaglalaban ang ating pamilya. Sabi ni Jessie at lumapit nga ito kay Amanda. Kung dito ka titira, ay ibabalik na lamang kami sa aming bahay. Galit na sabi ni Amanda pero hinawakan siya sa kamay ni Jessie. Mahigpit nga ang hawak nito at nakatitig nga sa kanyang mga mata. Patawarin mo ko, Amanda. Masyado ako natakot na mawala ang pamilyang ito kaya hindi na ako nakapag-isip pa. At nasuntok ko ang iyong kapatid ni hindi ko nga alam na may kapatid ka pala sa ama. Depensa nga ni Jessie sa sarili. Bumuntong hininga ng malalim si Amanda. Pakatama ka nga. Kung desidido kang buuin ang pamilyang to, ay dapat wag ka nang magpapadala sa mama mo. Parang hindi na natin mababagong pananaw niya. Ayaw na talaga niya sa akin dahil labandera niyo lamang ako. Ibig mong sabihin pinapatawad mo na ako? Pwede na ba akong tumira dito kasama niyo ng mga anak natin? Tuwang-tuwa naman si Jessie. Oo, panahon na rin siguro para buuin natin ang pamilya natin. Nakita ko naman ang pagsisisi mo at bumabawi ka naman talaga sa amin. Mabuti kang ama sa mga anak natin, Jessie. Lumuhod nga si Jessie. Inilabas niya ang isang maliit na kahon at iniabot nga kay Amanda ang isang singsing. Siguro panahon na. Amanda, will you marry me again? Nakangiting tanong ni Jessie. Nagsigawan naman sa tuwa ang tatlong magkakapatid. Nay, mag-oo ka na, dali! Pakasalan na si tatay. Ano ba, Jessie? Abay, kasal na tayo ah. Natatawa at tila kinikilig naman na sabi ni Amanda. Ikinasal tayo dati na tayong dalawa lamang. Empleyado nga lang sa City Hall ang witness natin. Gusto kitang pakasalan at ipangalandakan sa buong mundo kung gaano ko kapalad na ikaw ang naging misis ko. You deserve that. Gusto kong imbitahin ng mga kaibigan at kamag-anak natin. Gusto kong maging saksi ng ating pagmamahalan ng ating mga anak.
Mahal na mahal kita, Amanda. Madamdaming sabi nga ni Jessie. Mahal din naman kita. Salamat dahil patuloy mong ipinaglalaban ang pagmamahal mo sa akin at sa ating mga anak. Oo, pakakasalan kita ulit. Kahit paulit-ulit pa. Biro pa nga ni Amanda at isinuot na nga niyang singsing pagkatapos nilabas nga niya ang luma niyang wedding ring. Ito pa rin ang gusto kong suotin na singsing. Sad nga nito. Nasa iyo pa yan? Gulat na tanong nga ni Jessie. Oo naman, Jessie. Hindi ko to itatapon, no? Ito ang isa sa pinanghahawakan ko noon habang umaasa na baka isang araw ay magkita tayong muli. At hindi naman ako nabigo. Hero't abot kami na lamang ang dati kong pinapangarap. Niyakap ni Jessie si Amanda at nagtalunan at nagsigawan naman ang mga bata. Tuwang-tawa na nga sila, muling ikasal nga ang kanilang mga magulang. Tumira na nga rin sa kondo nila si Jessie. Alam niyang habang kasama niya ang kanyang mama, hahadlangan nito ang kanyang mga plano. Nasa tamang edad na rin naman siya para bumukod. Agad nilang pinlano ang kanilang kasal. Pati ang mga birth certificates ng 3 bata ay ipinaayos nila. Inimbitahan nila ang kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Pati mga kaibigan ng mga bata ay inimbitahan nila. Maging ang mga kasamang barkers ng mga bata ay inimbitahan nila. Wala silang pinipili sa pag-iimbita. Mayaman man o mahirap ay imbitado sa kanilang kasal. Maging ang mga plantsadora at labanderang kaibigan ni Amanda ay inimbitahan nila. Dumating ang araw ng kasal nila. Todo porma ang 3 mga bata. Nakasuot sila ng puting tuksedo at mga naka-shades pa nga. Terno ang kanilang tuksedo sa suot ng kanilang ama. Garden wedding iyon. Pati ang panahon ay nakisama. Maganda ang sikat ng araw pero hindi rin masyadong mainit. Masaya ang mga tao. Alam nila ang kwento ng mag-asawa at alam nilang deserve nila pareho ang maikasal ng tulad nito. Nang oras na para lumabas sa isla si Amanda ay tumahimik ang lahat. Dahan-dahan siyang naglakad. Suot niya ang mahabang puting gown. Wala nang ama na maghahatid kay Amanda sa altar kaya't ang triplets ang kasama niyang naglakad papun sa altar. Lumuluha si Amanda habang naglalakad. Sa dinami-dami ng kanyang naging hirap at pasakit ay magiging masaya din pala siya sa bandang huli. Nang marating niya ang dulo ng il, ay humalik sa ama ang triplets at naupo na sa mahabang upuan. Inalalaya naman ni Jessie si Amanda sa pag-upo sa harap ng altar. Habang ikinakasal sila, ay may narinig silang boses ng isang matandang babae. Itigil ang kasal na to! Wika nga ng matanda. Napalingon naman si Jessie at Amanda at nakita nila si Doña Milagros. Ma, anong ginagawa niyo dito? At anong ginagawa mo? Hindi na kami magpapapaigil pa sa'yo. Napayo ko na nga lamang si Amanda. Hindi niya akalaing nangyayari ito sa isa sa pinakamasaya at pinakamahalagang araw sana ng kanyang buhay. Itigil ang kasal na to. Hindi ako makakapayag na ikasal kayo nang may sama ng loob sa akin. Patawarin mo ko, Jessie anak, sa lahat ng aking nagawa. Amanda, hindi ko inaasang patatawarin mo ko pero aasa akong darating din ang araw na mapapatawad mo ko. Sana mapatawad din ako ng mga apo ko. Lumapit nga si Jessie at niyakap na nga lamang kanyang ina. Madarating din tayo dyan. Salamat sa pagpunta sa kasal ko. Inalalayan nga niyang makaupo ang ina. Tama po siya. Hindi po madaling makapagpatawad. Kaya darating po tayo dyan, Doña Milagros. Salamat. Sana mama na lang itawag mo sa akin, iha. Sisikapin kong maging isang pamilya na tayo. Madamdaming saad naman ng matanda. Maluha-luha pa nga yung sinabi ni Doña Milagros. At sa wakas, ang akalay ikagugulo ng kanilang kasal, hindi pala nangyari. At doon nga, inamin nga ni Doña Milagros ang kanyang pagkakamali sa harapan ng maraming tao. At yun na nga, ang pagbawi niya sa kanila.
Naikasal na nga sina Jess at Amanda. Namuhay sila ng masaya at matiwasay. Plano rin nilang magkaroon muli ng mga anak pero sa ngayon, nais muna ni Jess na ibuhos ang buong atensyon at oras niya sa triplets. Nais niyang mapunan ng maraming taon na nawala sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jess at Amanda. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Podadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosende Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Pereira of Concepcion, Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros Fe Navares, Ederlina Albiso,
Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Nathan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edrelina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane,
Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilin, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatroan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo,
Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.